hapon mga kapamilya. Bago po magbalik eskwela, magbalik trabaho, samahan nyo kami dito sa Philoil Flying V Center sa lungsod ng San Juan para matunghayan ang matinding volleyball action mula sa paborito nyong volleyball stars dito sa Open Conference ng Premier Volleyball League. Hatid po sa inyo ng ABS-CBN Sports at live sa SNA Channel 23, SNA HD Channel 166, the Filipino channel at sa #1 sports website sa buong Pilipinas, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL. Ito po ang unang laban natin ngayong linggo ng hapon. Parehong koponan, 2 wins, 1 loss, Lady Jet Spikers kontra sa Water Defenders. At sa pangalawang laban natin ngayon, para tapusin ang weekend na to, dalawang UAAP teams magkaharap. Lady Fighting Maroons naghahanap ng una nilang panalo kontra sa Lady Falcons na nakakuha na ng kanilang panalo kontra sa Power Smashers. Magandang hapon po ulit sa inyo lahat. Salamat sa pagtutok sa amin. Ako po si Eric Tipan at iginagagala akong ipakilala sa inyo. For the first time, makakasama natin sa panel mula sa Ateneo de Manila Lady Eagles, Therese Gaston. Magandang hapon, Therese. Welcome. Magandang hapon, Eric. Magandang hapon, mga kapamilya. Magandang hapon, Janine. I am so happy to be here. First time ko nga po, so I'll do my best. Oh, nadinig nyo na po siya sigurado sa online, sa streaming natin. So you know yung galing ni Therese. At nasabi na rin ni Therese, pakilala ko na formally yung pangatlong member ng ating panel, Janine Choi. Good afternoon mga kapamilya. Good afternoon Eric and Therese. Eric and Therese, it's day 8 of our open conference here in the PVL at napaka-exciting ng labanan natin ngayong hapon. Unang-una dahil nabigo ang Lady Jet Spikers kontra ang Cool Smashers pero bumawi naman sila nang harapin nila ang winless na Lady Maroons. Punta naman tayo sa kupunan ng Water Defenders kung saan nag-bounce back sila sa kauna-unahan nilang lost this tournament matapos na nilang ma-sweep at matalo ang Lady Maroons. Yun, para maintindihan niyo po yung kinikwento ni Janine, tingnan natin yung ating team standings at hihimayin ni Therese yung paborito niyo mga kupunan para malaman niyo kung nasaan na at gaano kalakas yung cheering niyo dito sa kalagitnaan ng ating elimination round. So, ang Cool Smashers naman natin ay standing alone as #1 pa rin kasi wala pa silang talo at 4-0 ang sa kanilang standing ngayon. Hindi rin nahuhuli ang Lady Warriors na 3-1 ang standing nila. At ang Lady Jet Spikers at Water Defenders naman ay parehas na 2-0. So maganda ang laban natin mamaya galing sa dalawang koponan na to. So we'll see what they can show us today. Abangan po ninyo yan. Tingnan natin kung paano maghihiwalay yung dalawang teams na yan. Ang Water Defenders at ang Lady Jet Spikers. In the meantime, meron na naman tayong ipapakilala sa inyong player in-depth. Ika nga at si Janine na magkukwento sa inyo nun. Tama ka dyan, Eric. Ngayon naman mga kapamilya, kilalanan pa natin ang utility player ng Water Defenders, si Jerry Lee Malabanan, na nagmula pa sa Bellflower, California. Panoorin natin ito. This 5'10" utility spiker from Bellflower, California is quickly making her presence felt dito sa PVL. Jerry Malabanan did not find it hard to blend into Coach Roger Goreyev's system. Number 2 as well. As and her production last conference really helped the Water Defenders to reach the finals. Malaking challenge din para kay Jerry na maglaro for her first volleyball team outside FEU. For me, since it's the first time that I play with a different team, it's exciting because I get to interact with a different group of people. I think it's just different because of the people that are different, but we're still playing volleyball. We're still just trying to enjoy the game. So. In California, she used to be a figure skater and a basketball player. But it was her mom who pushed her to try volleyball because of her height. Growing up, sa mataas talaga siya. Pero lahat ng anak ko, very shy. So sabi ko, sayang yung height kasi medyo conscious siya. Plus sa States, di ba, yung mga bata, pagka walang ginagawa, parang kung ano-anong mga sabi ko, try natin. Nung una ayaw, nung bandang huli, sabi niya, Mommy, I want this. Nagustuhan niya naman, ngayon ayaw na huminto. Actually, I started when I was 13. I didn't want to start. My mom, she said, I have to try volleyball. She forced me into playing it, and I didn't want to play it at all. But she told me that it's a waste if I don't try playing sports because I'm so tall. So the reason why I started loving the sport of volleyball is because of my mom.
Sa ngayon ay 4th year na si Jerilee sa kursong BS Biology. I have summer school in the morning until the afternoon, and then after that we have training with Valley Pier. It's hard sometimes because my subject right now is thesis, so it takes a lot of time. So sometimes I'm tired at training or games, but I still manage it. Number 15, Jerilee Malabanan. Malabanan sa kabila naman. Back-to-back hits. Masaya si Jerilee sa tiwalang ibinibigay sa kanya ng kuponan. Kaya't kinikailangan niya na muling mag-focus sa bawat laro upang matulungan ang Water Defenders na makabalik sa championship round. And yes, I think there's pressure on us from last season because we were almost there to the championship. But I think we're also feeling of eagerness because we want to get the championship this time. Grabe, Eric and Therese, talagang saludo ako sa ating mga atleta na student athletes. Biruin mo, BS Biology pala si Jerilee. I'm sure, Therese, talagang nakaka-relate ka being a student athlete yourself also. Mga kapamilya, make sure you tweet us at ABS-CBN Sports and also use the hashtag PVL on ABS-CBN for your comments and insights on the match. Also, please check out our exclusive Instagram account at ABS-CBN_sports. Make sure you keep up to date on all things about the Premier Volleyball League by checking out the #1 Philippine sports website, sports.abs-cbn.com. Also, please like our verified Facebook page, Premier Volleyball League Facebook account, which is now close to 1 million followers. Also, Eric, dito sa V-League, meron tayong karagdagang feature kung saan binibigyan natin ang ating mga manonood ng karagdagang feature, which is the Ronda Cam. Ang mga fans na present dito sa San Juan Arena, pwedeng magtanong sa kanilang mga idolo ng kahit anong katanungan, tapos ang idolo nila mismo ang sasagot sa tanong na yon. And the best part about that is they get to be seen on TV. That's right. Also, dahil mahal na mahal natin ang ating mga kapamilya na patuloy na sumusuporta sa atin dito sa PVL, meron tayong isa pang karagdagang feature, ang ating mobile photo booth, kung saan ang mga fans ay pwedeng makisaya at pwede nilang makasama ang kanilang mga paboritong atleta. Ayan, subukan niyo pong pumunta rito. Maaga pa, walang traffic sa Shaw, Maluwag, Santolan Road. Dahil lang po kayo dito sa Philoil Flying V Center para makapagpakuha, makapagtulog nga sabi ni Ginny, makapagtanong kayo sa inyong stars, favorite stars. At kung napapanood niyo po, makikita niyo na sinasagot talaga nila. And then, maho-focus sila sa camera, sa TV. So, subukan niyo po makakuha ng ganong klaseng opportunity. Dito lang po yon sa Premier Volleyball League. At please, pakilike nga, sabi ni Janine, at Premier Volleyball League sa Facebook. Okay, magbe-break lang po tayo. Pagbalik, pag-uusapan natin yung huling 3-set win ng Lady Jet Spikers. Diyan lang po kayo sa SNA. Nagbabalik po tayo sa Philoil Flying V Center dito po sa San Juan. Yan po ang protocol. Nasa kanan po ang Water Defenders, mga nakaasul. At nakaputi naman po Lady Jet Spikers. Parehong koponan, 2 wins, 1 loss sa ating Open Conference ng Premier Volleyball League. Magandang hapon po ulit sa inyong lahat. Ito po ang first game ngayong linggo ng hapon. Eric Tipan po at tingnan nyo, kasama ko Ateneo Lady Eagle player po, si Therese Gaston. At tinatanong ko nga si Therese, buti na lang po, nakaupo kami kasi 5'9". Si Therese tama? 5'10"? 5'9". 5'9". Magandang hapon po ulit. Ngayon, pag-uusapan natin yung Lady Jet Spikers at huling laban nila. It was a 3-set win kontra sa Lady Maroons na wala pa pong panalo hanggang ngayon. At maganda po yung laban na yun dahil talagang sinimulan ng maganda, tinapos ng mabilis ng Lady Jet Spikers yung laban na iyon kontra sa Lady Maroons. Ito po, makikita natin yung mga stats dito at yung scenes dun sa action na yun. Yes, well, okay, Eric, kita naman natin sa stats na kahit 3 sets lang naman ng laban, napakita naman ng ating Lady Maroons na lumalaban pa rin sila. And it was a very, very good fight. Kita naman sa first set na 29-27 ang score actually. Pero yun nga lang, naglamang ang Lady Jet Spikers natin sa mga non-scoring skills. Lalo na sa ating blocks. Tingnan mo naman, ang laki ng lamang ng blocks nila, 10-3 ng ating Lady Maroons. So malaking bagay din ang blocks na yun, very important. Although yung spikes nila is not far off actually, na 41 ang spikes ng ating Jet Spikers habang 38 naman ang ating Lady Maroons. While si Iya Yongko,
siya yung talagang nagdala ng Lady Jet Spikers with 15 points for that game. O, 4 players naka-double digits para sa Lady Jet Spikers at tulad nga sabi ni Therese, 10 blocks para sa koponan na to, malaking bagay yun. How big is that para makatulong sa isang koponan, Therese, to take control ng isang set, ng isang match, yung number of blocks na ganun kalaki? Well, yung blocks na yun is very important din kasi yung mga blocks na yun is nakakadala ng team and nagbibigay ng confidence sa kanila. And lalo na it stops yung attacks ng kalaban. So, nawawalan din sila ng ganan yung kalaban pag nabablock sila ng ganyan karami. So, very malaking factor din yan. Well, speaking of factors, isa sa napakalaking factor sa panalo nyo ng Lady Jet Spikers ay ang kanilang setter na si Wendy Ann Semana na hindi lang po sa setting gumawa, pati rin sa depensa. And ang laki ng itinulong. Tingnan po natin dito yung mga numero ni Wendy Ann Semana in that 3-set win kontra sa Lady Maroons. Yes, ang ating double duty na si Wendy Semana ng Lady Jet Spikers, who actually malaki yung natulong niya sa team with offense and defense na she actually orchestrated 28 of their 32 running sets. And sa defense naman, she had 14 digs and ayun, nakatulong din siya talaga sa team. As a former player, Therese, how hard is it? Gano'ng kahirap para sa isang setter na 28 running sets ka na and yet 14 digs, double digit ka sa digs para sa iyong koponan? Nakikita naman natin sa stats niya na hindi lang dahil sa setting department siya talaga gumagawa, pero pati na rin sa defense niya. At ayun, malaking tulong din yung nagagawa niya sa kanyang mahusay na running sets na yon. Well, alamin natin kung ano ang kumpiyansang hawak-hawak ni Semana coming into this game pagkatapos nung napakagandang nilaro niya na yon kontra sa Lady Maroons. Kanina, nakausap siya ni Janine Choi. Wendy, ano sa palagay mo naging impact mo sa opensa at depensa kaya kayo naging matagumpay kontra ang Lady Maroons? Napaka-importante kasi bilang setter, hindi lang dapat puro mag-focus ako sa settings. So, kailangan ko rin dumipensa, mag-block. So, ayun. So, ano naman yung kailangan niyang gawin para mapigilan ang water defenders? More focus kami sa receive. Service receive and floor defense and blocking defense namin. Maraming salamat, Wendy. Good luck sa inyo mamaya. Balik sa inyo, Eric at Therese. Paghihihin ng receive, isa sa tinutukan ni Wendy Ann Semana, Therese, para makakuha ng kalamangan dito kontra sa water defenders. Yeah, katulad nga ng sinabi nga ni Wendy na malaking bagay nga rin na hindi lang ang setting yung focus niya, pati na rin yung blocking niya at yung pagdedepensa niya. Well, speaking of the water defenders, eto tingnan naman natin yung huling laban nila at ang nakuha nilang panalo kontra din sa Lady Fighting Maroons na nabanggit nga natin kanina. Wala pa rin panalo dito sa ating Open Conference. 3-set win din po to para sa water defenders. Pero dito nagpakita din ang Lady Fighting Maroons ng konting laban dahil lahat ng sets na to matataas as you will see later pag inilabas natin yung mga numero. Pero yet, water defenders talagang hindi nagpapigil at tinapos nila in 3 straight sets yung laban na yon. Yes, like you said, Eric, maganda rin ang pinakitang laban ng ating Lady Maroons na hindi basta-basta na lang nagpapatalo sa atin water defenders na kahit 3 sets, dikit nga talaga yung mga scores. Pero yun nga, naglamang lang ang water defenders in others such as yung spiking nila at yun yung sinabi natin kanina yung blocks. Gretchen Soltones talaga gumawa siya ng game na yon. Gumawa siya ng 18 points for the water defenders. Pero hindi rin nahuli si Isa Molde and si Carlos na gumawa ng 22 and 18 points respectively. Pero kinapos pa rin kahit may naka-double digits para sa Lady Fighting Maroons, hindi talaga kinaya rin ng UP na manalo kontra sa water defenders. At yun ay dahil 4 players din naka-double digits para sa water defenders. Tutukan natin to. Binanggit ni Therese, 18 points, team leading numbers para kay Gretchen Soltones. Pero katsunod niya, 13 points para kay Aiko Sweetro Urdas, Risa Sato with 11, and Jerry Malabanan with 10. Makikita niyo po yun. So, ito, kailangan tutukan to for sure ng Lady Jet Spikers kung paano nila mababawasan yung output ng mga players na to. Isang malaking bagay yun, Therese, ano? Yes, napaka-husay nga talaga ng ating fantastic force ng water defenders na nakakagawa sila ng at least 10 points for each of them. They really contribute with the team sa kanilang blocking and sa spikes nila.
kita mo yung mataas yung kumpiyansa ng water defenders with all these players. Kayang pumuntos in double digits. Goes to show you yung ganda din ng distribution ni Jasmine Nabor, getting all these players activated in all 3 sets para makagawa ng ganong kalaki. Yes. Talagang you can tell na yung setter na si Jasmine, talagang malaki yung tiwala niya sa kanyang mga spikers na nagde-deliver naman talaga. Well, nakausap kanina ni Janine Choi si Aiko Sweet Urdas. Alamin natin yung game plan ng water defenders coming into today's game kontra sa Lady Jet Spikers. Aiko, anong masasabi mo sa teamwork ng koponan ninyo, lalo na at 4 sa inyo ay nakatapos with at least 10 points kontra ang Lady Maroons? Para sa akin po maganda po yun kasi tulong-tulong po kami sa loob ng court po. Lahat po nag-step up po. Yan. So, gaano naman kalaki yung impact ng setter niyong si Jasmine Nabor? Sobrang laki po ng impact niya po sa amin kasi siya po yung talagang gumagawa ng play para sa amin po. Parang nagdadala sa amin sa loob ng court. Yan po. Maraming salamat, Aiko. Good luck sa inyo, mamaya. Balik sa inyo, Eric at Therese. Maraming salamat, Janine. Very soft-spoken si Aiko Sweet Urdas. Pero kita naman natin, 13 points ang ibinuga nun nung huling laban nila. So, Yes. very deadly. Therese, na kailangan bantayan to ng depensa sigurado. Yes. Well, si Aiko naman, since college days naman niya, napaka-lethal siyang spiker. Kaso yun nga, soft-spoken lang. And nakikita mo naman gaano kalaki yung tiwala niya sa kanyang teammate niya si Jasmine Nabor na matagal na rin silang magkasama in college days. And si Jasmine Nabor talaga malaking factor as what she said. She really helps her teammates. Very exciting game po. Parehong koponan, 2 wins, 1 loss. Samahan nyo kami. Gusto naming madinig kung sino niro-root nyo. Sa Twitter po at ABS-CBN Sports. Gamitin lang ang hashtag na PVL on ABS-CBN. Kahapon po, #1 trending topic sa buong Pilipinas. Gawin ulit natin yon today. Kung may Instagram po kayo, padala po kayo ng pictures at ABS-CBN_sports. At tumutok din po online sa live streaming natin, sports.abs-cbn.com/livestream/PVL. At paki-like please. Mayroon tayong Facebook account finally at Premier Volleyball League. Puntahan po ninyo at maabutin natin yan ng 1 million likes. Water Defenders at ang Lady Jet Spikers susunod na tugtugan mula kay DJ Louie. Actually, DJ Tronics pala to. Baka si Louie mamaya. Tronics po, nagpapatugtog sa atin. First game po ngayon, set number 1, Water Defenders, Lady Jet Spikers. Susunod na dito lang sa SNA. Presenting our officials for this match. First referee, Mr. Roberto Celso, National Referee. Second referee, Mr. Yul Benosa, International Referee. And now, let us welcome our Hair Fairy Air Force Lady Jet Spikers. Team captain is Airwoman Second Class Joy Gazelle Cases. At number 4, Airwoman Second Class Iyari Yonko. Wearing jersey number 6, Airwoman Second Class Mary Ann Pantino. At number 7, Airwoman First Class, Wendy Ann Semana. Number 16 is Airwoman Second Class, Angel May Antipuesto. And number 17, Airwoman Second Class, Josemer Tapik. Libero is number 5, Airwoman Second Class, Mary Ann Balmaceda. Head Coach, Technical Sergeant Jasper Jimenez. Presenting our Valley Pure, purest water defenders. Team captain is last conference's best setter at number 4, Jasmine Nabor. At number 5, last conference's second best outside spiker, Gretchel Sultanes. Number 9 is Aiko Sweet Urdas. Number 10, Macy Mendiola. Number 11, last conference's first best middle blocker, Risa Sato. And number 15, Jerilee Malabanan.
Libero, number 6, Leslie Ann Pantone. Head coach, Mr. Roger Gorayev. Ito po ang starting 5 ni Coach Jasper, or starting 6 ni Coach Jasper Jimenez. Wala pong pagbabago. Same Air Women ang magsa-start para sa kanya. Yari Yonko, 15 points, leading the way. Para naman sa Water Defenders, may konting adjustment si Coach Roger Gorayev. Starting 6, Macy Mendiola pagkatapos niyang mag-come off the bench. Samantalang si Iris Oliveros ang galing sa bench ngayon. Para sa Water Defenders, Eric Tipan kasama si Therese Gaston. Therese, welcome ulit at very happy to have you sa panel. Anong basa mo sa parehong koponan? It seems like pareho ang yung tinalo nila before this game. Parehong team, parehong UP Lady Fighting Maroons. Same standing, 2 wins, 1 loss. Paano mo sila i-analyze ngayon? I mean, what do you see? Sino ang may lamang? Ano ang dala-dala ng kabilang koponan kontra the other? Well, at this point, it's anyone's game really kasi yun nga, maganda yung napapakita nila on their previous games. So, it just comes down to who wants it more talaga at makita natin yan mamaya. Halos evenly matched din kasi parehong koponan, parehong teams. 4 players nag-double digits in their last win as well. Nakauna dito ang Water Defenders, 1-0 sa set number 1. Service error para kay Jasmine Nabor. Parehong setters din. Very high caliber, high quality setters. Wendy Ansimana sa kabila. Jasmine Nabor on the other side. Sato, malakas. Well, back-to-back errors para sa Water Defenders. 2 easy points para sa Lady Jet Spikers. Airs Malabanan para sa kanyang unang or pangalawang puntos dito sa ating laban. Malaking factor si Jerry Lee Malabanan for sure because of her height at athleticism niya, Teresa, no? Yes, Eric. Yun nga, as nakita ko nga yung point noon kanina, ang bigat nga ng palo. Well, si Jerry Lee, hindi lang siya nag-excel not just sa height niya. Pero if you see her performances sa UAAP, niyang player, mabigat talaga siya pumalo. So I think that really helps and contributes sa attacks niya. And very surprising din, ano, ang laki ng talo ng improvement niya in the last UAP season. She was sparingly used actually ni Coach Shaq De Los Santos para sa FEU. Pero pagpasok niya dito, Coach Roger Gorayev was highly impressed sa galing niya at yung laki din ang in-improve niya dito sa Commercial League. Oh yeah, for sure. Malaki rin na may confidence din siya sa Commercial League na to. And madadala naman din niya yan sa kanyang FEU team coming UAAP. In the meantime, ito si Yari Yonko. Kausap po kanina si Coach Jasper Jimenez. Sabi niya nga, ang laki din ang in-improve yung kumpiyansa ni Yari Yonko. Several games, double digits leading the way para sa Lady Jet Spikers. Water Defenders, 2 straight points pagkatapos ng 2 straight errors. 1 block doon para kay Urdas. And nakapuntos, anti-pwesto para sa Lady Jet Spikers. Semana, dinala sa gitna. Therese yung bola, no? Sinusubukan niya rin i-vary yung opensa at yung mga pagdadalhan niya ng bola para sa opensa nitong Lady Jet Spikers. Yes, talagang nag-distribute siya talaga ng bola niya para may chance yung mga Spikers niya na makapuntos. Sato, outside yung pala. Puntahan natin itong report ni Janine Choi. Eric at Therese, itong nakaraang linggo lamang ay nagdiwang si Jasmine Nabor ng kanyang 90th birthday. Sinabi niya it was a normal day for her dahil normal na routine naman niya ang kanyang ginawa nung araw na yon. Ito yung pagpasok sa kanyang klase mula 9 to 12 p.m., pag-training mula 12:30 hanggang 3:30 p.m. at pagpasok muli sa kanyang klase mula 6 to 9 p.m. Nagpakain daw si Jasmine sa kanyang teammates at coaches pagkatapos ng training at nagkwento din siya. Nagpadala daw ng video greeting ang kanyang mama Raquel at magkakapatid na sina Gerald at Jericho sa kanya. At sinabi nga niya nalungkot daw siya kasi mga 1 month na daw silang hindi nakikita. Ang sabi ni Jasmine, ang kanyang hiling ngayong taon ay maging mas matured na player para makapag-improve siya lalo sa UAAP at dito sa PVL. Balik sa inyo, Eric at Therese.
Thank you, Janine. Good report. No day off para sa isang student athlete tulad ni Jasmine Naborna. She just turned 19 years old. Nakakabilib din, Therese, kung gaano kagaling niya and kamature siya on the court at such a young age. Yeah. She's tinuturing nga siyang one of the leaders nga talaga ng team niya. Kahit 19 years old pa siya, bata pa siya, pero grabe ang mature na niya maglaro, and I think she really accepts that leadership role kasi. Well, you're a student athlete as well, I mean, gaano kahirap talaga? I mean, we all say it, mahirap balansehin, but gaano ba talaga kahirap balansehin work and or practice, sports and studies habang nasa kolehiyo ka? Mahirap, pero kailangan mo gawin. So, yun na yung mindset mo na you have no choice but to do it talaga. And I think it's just about balancing din yung priorities mo, which I'm sure sanay na si Jasmine with doing that. Kahit minsan nakakalungkot nga kasi hindi nga niya nakakasama yung family niya. During that special day of the year, birthday niya, But still, she competes, she studies, and she's doing very well, as we all can see. Lamang ng isa ang water defenders dito, pero humahabol ng paunti-unti ang Lady Jet Spikers. Pupuntos ulit ang Lady Jet Spikers. Marami-raming errors so far sa simula itong water defenders, Therese. Yes, pero you can see naman yung eagerness nila sa mga palo nila na gusto nila na makapoint talaga. Yun nga lang, masyadong malakas or what. Pero konting adjustments lang naman yan and it will be okay. Is it parang gigil dahil first set, marami ka pang energy? Yes. Kasama ba talaga yun? Definitely yan yung factor din. And for sure yung mindset nitong mga water defenders is gusto nila lumamang agad and to pull away the score. Well, lumamang sila dito. 8-7 dahil sa puntos ni Soltones kontra sa Lady Jet Spikers set number 1. Hi Angel, I'm Ivan Bundalian from Morong Rizal. May tanong lang po ako kung may iba pa po ba kayong sports bukod sa volleyball? Hi June, yung iba kong sports bukod sa volleyball is table tennis. Thank you for the question. God bless. Ayun si June, nanonood. At yun nga sinasabi natin kanina, Therese, di ba? Pumunta kayo, makakapagtanong kayo, sasagutin. Angel Antipwesto sabi, table tennis, hindi madali yun, Nag-try ako mag-table tennis before. Kaya nga tinatawag nila one of the fastest racket sports ang table tennis because it is. What are your other sports, Therese, aside from volleyball? Well, matagal na talaga akong nagvo-volleyball, pero prior to that, dati nagsuswim ako. So, I enjoyed it naman, pero volleyball was really for me. Doon ka talaga naging competitive. May Pantino, sakto sa linya, pupuntos. Pantino contributed 11 points in their last win, itong Lady Jet Spikers. Saktong-sakto sa linya. Pero naghahabol pa rin ang Lady Jet Spikers dito. Malabanan na angat. Semana. Cases. Net violation kontra kay Mendiola, it seems. And again, errors, unforced errors, Therese, para sa water defenders. You can see yun nga, yung gigil nga nila. Parehong koponan kasi, 2 wins, 1 loss. Siyempre, gusto mong ipakita agad na maaga na kaya mong manalo. Pero ito, topic, pupuntos at lalamang na ng isa ang Lady Jet Spikers. Josmer Topic. Pagkatapos makapuntos ng 12 points in their last game. Another unforced error, Therese. Concentration din ba yan? Medyo nawawala ka na sa sarili mo dahil sa sobrang gigil, sobrang eager. At ito nga, umiiling-iling na si Coach Roger Gorayev. It's concentration, pero meron din kailangan balance ng relaxation. Kailangan, you want it, but at the same time, relax ka lang din. Parang kailangan saktong timpla. Sakto lang, Kung sobrang relax naman, hindi na pwede. Kung sobrang gigil, ito, nakikita nyo, water defenders. Bauna ng 3 pagkatapos makalamang kanina, pero nagtapo ng puntos doon si Pantino. In the meantime, may nakikita ka bang magandang ginagawa dito? Aside from the fact na nakakakuha sila ng libreng puntos, yung unforced errors ng water defenders, ano bang ginagawa maayos ng Lady Jet Spikers? From what I can see, yung Jet Spikers talagang
their defense is so far working naman talaga, and yung receives din nila, malaking bagay din yung first receive na yon. Well, this is a team also not immune sa unforced errors. Ayan, nakita natin si Cases nagka-unforced error doon sa atake. Pero so far, tulad nga sabi ni Therese, mas maganda-ganda ngayon, much more consistent. At ito, pinapakita talaga nila, topic, pupuntos ulit para maibalik yung 2-point lead para sa Lady Jet Spikers. I think nga, Eric, kasi malaking bagay din ang pagpapanalo ng first set. Kasi for most teams, if you win the first set, malaking factor na yan sa confidence and sa susunod na sets. Is that, as a player, yun ang target mo, no? Hindi second set, hindi first set makuha mo, and convincingly yun ang habol ninyo, no? Yes. It's definitely getting the first set and making it a convincing first set. Parang make it look easy, no? Yes. Aside from to build your confidence, parang matanggal din yung confidence ng kalaban, ano? Para may pakita agad kung ano yung madadala niyo sa game, ganon. Di makalayo-layo ang Lady Jet Spikers, pero unforced errors talaga ang pumipigil sa kanila, no, na maka-abante dito. Jasmine Abor, wala pang ipinasok na serve so far. Kanina din yung first try niya sa service area, service error. Urdas, lumusot sa blockers. Aangat ni Balmaceda, kinaliwa ni Cases. Nabor, back row, Soltones. Free ball mula sa Lady Jet Spikers. Urdas nasa gitna. Pumuntos, pero what happened there, Tiri, sa palo ni Ike Urdas? I think, hindi naman sa mali lang ata ng pasok niya, but the connection was there with Jasmine. But I think nagkamali lang siya sa pagpalo niya. It wasn't exactly how she wanted to hit it, pero ayun, naka-point pa rin, yun yung mahalaga. Gumapang yung serve ni Malabanan. Yonko blocked. Semana. Punta kay Cases. Yes! Playing like a finely tuned jet itong Lady Jet Spikers dito. Cases, Tapik, Pantino, Yonko, all firing from all cylinders. Lamang sila ng dalawa dito. 15 serving 13, set number 1. Yonko na block. Dump! Sato sanang nanalo sa dump, ano? Error ulit. Yun nga lang, may net violation. Lamang ng tatlo ang Lady Jet Spikers, 16-13 kontra sa Water Defenders. Hi Eliza, I'm Shireen Jade Cabrera from Imus, Cavite. Bukod po sa libero, ano pa po yung gusto niyong position sa volleyball? Hi Shireen, bukod sa pagiging libero, gusto ko maging outside hitter kasi dati spiker ako nung high school. Thank you sa pag-support sa Volley Pure. God bless. Well, gusto ding maging libero and open spiker aside from being libero ni Liza Eroa. And speaking of positions, your open utility, nabanggit mo kanina. Were there other positions na gusto mong subukan din habang as part of the Lady Eagles? Kung hindi ako spiker, siguro gusto ko matry maging setter. Setter. Because ikaw din may control ng ng opensa, and then totally different skill set bang kailangan mo as a setter? Yes. Hindi lang yun, pero yung mindset mo din iba. Tsaka ang laki, tsaka mabigat din yung job ng setter. Kaya I really look up to them. So yun yung gusto kong... Kaya na-aspire mo din maging posisyon. Pero ito, open hit mula kay Soltones. At didikit ng isa. Ang Water Defenders, 15 serving 16. Yari Yonko. Pupuntos, Yari Yonko, lamang ng dalawa. Ang Lady Jet Spikers. Uy, kung may katanungan pala kayo kay Therese, gamitin natin ang Twitter account na @AskTherese. Tama, no? Yes. @AskTherese kung may gusto kayong alamin tungkol sa volleyball,
mga rules, mga plays, at kung ano-ano pa, i-tweet nyo lang siya or about the Lady Eagles as well at Ask Therese. Hashtag #AskTherese pala. Hashtag Ask Therese na lang at ipadala nyo sa at ABS-CBN Sports. There you go. So i-tweet nyo at ABS-CBN Sports, hashtag Ask Therese. Semana isi-set. Malakas yung tulak ni Tapik. We're tied at 17. Well, may counting errors dito. Therese ang Lady Jet Spikers at tied na tayo at 17. Service, Urdas. Do you see any team getting parang rhythm o momentum dito sa set number 1? I think the Lady Jet Spikers, kung ipagtuloy lang nila, they'll do good naman sa set na to. Kasi so far, they're really showing consistency sa paglalaro nila. Yung sa mga atake nila and depensa. So far, good naman. Speaking of defense, na-block doon si Soltones. Malabanan, papalo from the back row and nagdalawang isip doon si Yari Yonko, and that's a point para sa Water Defenders. We're tied at 18. Rachel Soltones. Serving for Ballypure. Pantino. Pantino off the hand of Mendiola. 19 to 18. Mayan Pantino, after struggling in various games, especially the first few sets para sa Lady Jet Spikers, maganda-ganda yung simula niya dito. Very consistent, very aggressive. Si Mayan Pantino. Soltones. Ganda sana nung angle niya, no, Therese? 20 to 18. Ngalang outside yung palo ni Soltones. Balik sa dalawa ang kalamangan ng Lady Jet Spikers. May timeout dito ang Water Defenders. Pakinggan natin. 10-8, 20 na yan, dalawa na eh. Naisip pag pumapla kayo, hanapin nyo kung saan papunta yung bola. Eh, nandun siya sa kaliwa mo, nandun ka sa kanan niya, paano mo mabablock? Hindi dadaplis-daplis lang yan. Masyado tayong maraming error. Ang dami natin binigay na punto sa kanila. Sa error lang natin. Bawasan ninyo. Ha? Well, Coach Roger Garayev, tinutukan yung errors nga. Kanina pa natin yung binabanggit. Therese, medyo marami-rami na para sa Water Defenders. Yun nga, as yung sinabi nga ni Coach Roger and as yung sinasabi nga natin kanina na marami-rami nga yung errors ng ating Water Defenders for this set. Sabi ni RR, Wendy Semana is a veteran in Philippine Professional Volleyball. Hashtag PVL on ABS-CBN. Mark, nice to watch again here live. Hello, Mark. At binabati ka, Therese, sa debut mo as an analyst on live TV para sa ABS-CBN Sports. Magandang hapon po sa inyo lahat. Eric Tipan, Therese Gaston, first time. Pero natinig nyo na si Therese sa ating live stream twice. Si Alvin din sa Twitter, nag-tweet sa atin. Magandang hapon, Alvin. Si Bello watching at ABS-CBN Sports Live. Go Ballypure. Galing daw ni Ate Therese. Thank you po, Bello. 20-all, nakasagot dito pagkatapos ng timeout ni Coach Roger Garayev. Naka 3 straight points ang Water Defenders at lamang na sila dito. 21-20. Coach Jasper Jimenez naman tatawag ng timeout. Pakinggan natin ang Lady Jet Spikers. Agresibo, kaya nga galing tayo sa timeout eh. Kailangan mag-agresibo. Agresibuhan natin yung natin, yung first ball natin. Sayang, dalawang sunod, no? So, tapatan natin. Hindi naman, mahirap ba? Short. Yung tapat yung dalawa. Ang abantihan mo, ikaw bal, atras ka. First ball, kunin natin first ball. Kailangan natin pupuntos. Lalayo, one stop tayo. Air Force, first ball. Gemma Galanza at ang Adamson Lady Falcons. May isang panalo na po yung koponan na yan kontra sa Power Smashers. Doon nila nakuha yun. Lalabanan nila ang wala pang panalo. UP Lady Fighting Maroons. Mag-aharap sila maya-maya lang. Justin Dorog, nakikita niyo po at ang rest ng kanilang koponan. Second game po natin yan dito ngayong linggo ng hapon. 4 straight points. Therese, ano nangyari sa Lady Jet Spikers? Yung Water Defenders kasi alam nila na yung pag 20 na medyo crunch time na at inapaalala nga ni Coach Roger sa kanila yung kanina sinabi niya yung score hindi 10-18 ngayon 18-20 na. So just reminding the girls na kailangan pag crunch time, kailangan do your best na. Well, si Coach Jasper Jimenez nagbalasan ng konti. Judy Caballejo, dating USD Tigress, papasok.
Tingnan natin kung mababago niya itong temang nangyayari dito. Yun, naputol yung 4-point run ng Water Defenders. Pupunto si Josimer Tapik. At maganda yung biglang run na yon, 4-point run, Teresa, ng Water Defenders. Maganda yung posisyon nila ngayon. Patapos na ang set number 1. Yes, so far, gumanda na yung reception nila and nakapag-adjust na yung girls sa rotation and sa receives. So, yun. And di makakatulong yung error na yun ni Jerry Lee Malabanan. 2 straight points naman para sa Lady Jet Spikers. Tied tayo 22-all, set number 1. Yung magandang first ball mula kay Urdas. Free ball tuloy ang resulta para sa Lady Jet Spikers. Papalo si Antipuesto na block ni Malabanan. Caballejo. May tip lang. Sato pupuntos. Yes! Off the block. 23-22. Ganda rin desisyon ginawa doon ni Jasmine Nabor. Teresa, dinala kay Sato habang hindi pa maayos yung depensa ng Air Force. Yes, well, si Sato naman, malaki din yung tiwala niya kay Jasmine. Kaya papasok lang siya ng papasok when she can. And she knows na Jasmine will give naman a good set to her. Speaking of papasok ng papasok sa gitna, pumasok din si Antipuesto. Tied tayo at 23. Walang bumibitaw, Teres. Yes. As a former player, anong mindset mo in a game like this? Dikit na dikit sa dulo ng set. Yun nga, pag dikit na dikit sa dulo, very important na yung susunod na points kasi hanggang 25 lang naman yung labanan or if ever mag-extend. So, bawasan lang yung errors and do your best lang talaga. Speaking of errors, nagka-error doon si Yari Yonko. Set point para sa Water Defenders, 24-23. Good reception. Aatake Antipuesto. Pantone na sagot. Balmaceda mag-aangat. Yari Yonko. Pantone underhand set. Punta kay Urdas. Papalo. Yonko sasagot. Semana. Balik kay Yonko. Yonko. Block. Hahabol dito. Lady Jet Spikers hindi na makukuha at doon po magtatapos ang first set. Parehong koponan. Maganda. Dikit na dikit ang laban. Lady Jet Spikers may control. Bandang gitna ng first set. Pero nung bandang huli, tinono ni Coach Roger Gorayev ang Water Defenders at nakuha nila ang panalo via a 4-point run para makalamang at makuha itong first set 25-23.